Good evening mga paps. Gagawa tayo ngayon ng LiPo4 battery, 12 volt LiPo4 battery para sa ating motor. So, bago ang lahat, disclaimer lang po hindi po ako electrician. May maliit na solar setup lang po ako sa bahay, kaya may konting alam din tayo sa pagbuo at paggamit ng battery na ito. So, ito mga paps, napakaliit lang niya pero 6,000 mAh ang capacity niya. Bawat cell ay 3.2 volts. So, etong type ng cell na ito ay V2. Etong kabila ay parehong screw. Dahil tatlong klase ang cell na kagaya nito. May B1 at B3. So, ang gagamitin natin ay B2. So, bago ang lahat, bago natin i-assemble or bago nyo i-assemble ang battery nyo ganito, kailangan balance nyo muna ito. So, ang pag-top balance ito, ipaparallel nyo lang siya sa loob ng ilang araw hanggang sa magpantay-pantay ang kanyang voltage. So, ito, naka-top balance na ito. Bawat isa ay may rating na 3.29 volts. So, i-assemble na natin siya. Ito ang mga kailangan sa pag-assemble niya. Apat na hole na battery holder. Actually, 8. Mali yung nabili ko. Kulang. Kaya nag-improvise ako ng isa pa. So, dapat sana 8 butas ito. So, nagkamali ako ng nabili. 4 pala yung nabili ko. Kaya nag-improvise ako. Then, 8 nitong nut with washers. Then, gagamit tayo ng tabbing wires. Ito yung mga tira-tira ko sa pagbuko ng aking battery sa aking solar. Then, terminal lugs. 8 din ang kakailangan nito. Then, ito, 4S BMS. Itong gagamitin natin. So, yun lang. So, umpisa na natin. So, etong 4 na cell guys, is-series lang ito natin. Ganito. Ito pala ang positive niya, itong part na para may distance. Then, etong flat yung negative. So, series lang natin to. Baliktaran ang lagay natin, kagaya niyan. Then, baliktad naman. Then, tayo. So, ganyan magiging itsura niya guys. Kung makikita nyo. Then, nilalagay natin itong improvised na improvised na holder. Kamali pala kasi ako nang nabili. Kala ko sakto yung nabili ko. Mas maganda kasi guys yung may holder kaysa wala kasi para naiwasan maging grounded kasi eto positive ito, then yung body niya ay negative ang charge niya. So, kapag nagasgasan ito, magkakaroon ng grounded. So, ito, from positive to negative, i-series natin siya. So, ibang tabbing wire ito. So, tabbing wire pa lang gagamitin natin guys ay yung 34.5. Kakailangan din pala natin ng gunting. Ito. Itatap natin siya.
Then, kakailangan nyo guys ng 6mm tools na panghigpit dito sa nut nito. So, kung wala kayong 6mm tools, maaari nyo gamitin yung pliers. Kahit pliers panghigpit, pwede na yun. So again guys, etong tabbing wire, 34.5 yung sukat niya. Huwag kayong bibili ng 33. So, mamaya ko na iipitan. Kakabit ko muna lahat. So, ganito lang magiging itsura niya guys. Naka-series lahat. So, eto 12 volt na ang output nito. Ayan. Test natin. So, ayan. Ayan ang kanyang charge. 13.17. So, okay ang ating ginawa. Hihigpitan ko na lang siya at saka connect natin itong BMS. Medyo hihigpitan ko muna siya guys para lumakas-lakas naman siya. So, itong BMS guys, i-flash ko sa inyong mga screen ang ano niya, diagram mamaya-maya. So, hanapan natin siya ng pwesto. So, itong terminal B- at saka itong black wire, magiging isa lang ang connection niya mga paps. Kukonek natin siya dito sa negative. So, pwesto ko muna ng maganda para
Etong itim ng BMS at saka terminal B, B minus. Kukulit natin siya sa ground ng ating LiPo 4 battery. So, itong katabing pula, itong unang pula, iko-connect natin siya dito sa positive ng katapat nitong nilagyan natin. Then ito, dito naman sa
So, eto guys, bali ito yung i-connect natin sa ano, ito yung i-connect natin sa positive terminal ng ating motor. Then, ito namang ano, ito namang wire na inilagay natin sa terminal C minus. Ito naman ang i-connect natin sa negative terminal ng ating motor. So, ito, lalagyan ko siya ng ano, wire na may ito, may terminal lag para ma-steal na natin siya. Then, wire na lang ang i-connect natin doon sa mismong terminal ng ating motor. So, ayusin ko lang muna ito, i-organize ko, then isasalpak na natin sa ating motor. So, wala akong pulang wire guys, pero ito ang gagamitin ko. Lalagyan ko na lang ng marking.
So, tatanggalin natin itong battery nakakabit. Hindi na rin ito yung original niya. Mas malaki na ito kasi yung original niya nalobat na. Sumuko na. Hindi na lumaban. So, itatest lang natin ito. Then, bukas, hanapan ko siya ng magandang packaging. Maghahanap ako ng mga lumang battery. Doon natin siya ipapasok. So, positive. Ito yung positive natin. Nilagyan ko ng tanda kanina. Then, itong negative naman. So, i-tape natin para siguradong hindi magdidikit. Kaya testing pa lang to. Mas mabuti ng safe kaysa sorry. So, i-test natin mga paps. So, ayan, gumana siya. Iset natin sa sa voltmeter para ayan 12.8. So, paanda rin natin. Ayan, nakapag-start siya. So, ayan, nirep ko, nag-charge siya. So, nag 13.4. So, ang LiPo 4 guys, mas mataas ang capacity niya kumpara sa mga battery ng ating motor. So, malit lang siya pero mataas ang capacity niya. Mas magaan pa. So, okay siya para sa ating mga motor. So, ayan, packaging na lang ang kulang. May bago na tayong battery. So, yun lang guys. Thank you sa panonood.